So mga kabali, ito na yung pangatlo natin kay Boss Renante Supremido. Bali, ito yung note niya. Sira lang po nito ay pagpindot po ng matagal, hindi na po namamatay. Ayan po sabi niya. Pa-upgrade na rin, tapos padagdag ng tunog. Ayan, ilang note niya. Bali ito, kalasin ko lang yung top cover. Tingnan natin yung loob. Ito mga kabali, ang naging problema nito yung relay, yung rumerekta raw, yung hindi na siya namamatay pagka matagal na napindot. Ayan, bali sa pag-uusap namin yung ganito na ikakabit natin, yung mga kinakabit ko. Ito yung pamalit natin sa relay. Ayan, MOSFET type na ito. Bali yung ganito, bali sensitive to pag nalubog ang pindutan nito, umaandar yung inverter. Pero kung di naman malulubog ang tubig, hindi andar. Bali yung ibang inverter na mga pula, ganun din. Basta nailubog mo yung pindutan, tsaka naandar yung blower, saka yung konting ground. Ganun din to. Kasi mga ganito, sensitive na talaga to, MOSFET na to eh. Hindi katulad ng relay na may rewind siya. Hanggang di siya nagdidikit, hindi naman naandar. Yan, bali yung upgrade na gagawin natin dito sa capacitor 3UF, gagawin natin 4. Tapos dito yung mga resistor natin, yan, kapalitan natin yan. Saka yung trimmer, ibabypass na natin to ng resistor. Ayan, bali sa pindutan, ayan, dating may kalawang, kaya ang ginawa nila, direkta na nila sa ilalim. Ayan, dito na may wire na siya. Pero papalitan ko ng mas malaki to, mas mataba, para mas matibay, hindi na puputol. Yan, papalitan ko na rin yan. Kaya yung unahin ko yung yung kinakabit ko na to. Ito muna yung kakabit ko. Saka tayo mag-testing. Kaya testing na lang pala muna natin. Tingnan natin kung rumerekta, kung matya-tsempohan natin. Kapitan ko lang ng battery saka output. Kaya mga kabali, hindi ko napindot, umaandar pa. Laruin ko yung pindutan. Yun, nawala. Ulitin natin. Nawala na ng gana. Yun, mandar. Yan, hindi ko na pinipindot, maandar siya. Pindutin ko lang. Yun, nawala. Pag nilalaro natin yung relay, nag-ano siya, nawawala rin yung pagkakadikit sa contact. Yan, maandar. Oh, wow. So, may rekta siya. Yan ito ang sakit ng mga may relay na ganito. Pero kung ito na nakakabit, hanggang hindi naman nalulublob sa tubig yung pinaka-switch natin pindutan. Dahil hindi naman siya aandar. Ilang sensitive kasi ito, pero never tong re-rekta, nakatulad niyan. Na kahit na nakaangat na sa tubig yung pindutan, maandar pa rin siya. Yan. Kaya ganito yung ginawa natin. Bali, yun, kabit ko muna yung pamalit nating MOSFET. Tingnan natin kung magwo-working dito. Kabit ko lang. Balik na lang ako pag nakakabit na. Ito mga kabali, ilagay na natin yung pamalit nating MOSFET style relay. Yan. Ito yung pinagpalitan natin ng rumerekta. Testingin muna natin kung gagana yung ginawa ko, kung match ba dito. Hali palagi namang match yan dahil dinesign talaga ng para dyan yan. Ito, sa test valve lang, testing natin. Yan, maandar. Pati blower, maandar. May reaction naman sa ilaw natin. Ito, bali direct ko na. Tingnan natin kung working. Yan, working naman. Yan, di na siya rumerekta. Yan, ganun pa rin naman function nito. Kaya lang di na siya re-rekta. Hanggang di naman nalulublob sa tubig yung pindutan, di naman to re-rekta. Yan. Nakasagad na yan. Ay, hindi pa pala. Ito lang yung kinakain niya, full volume. Pabaliktad kasi ikot nito.
Yan, tingnan natin. Yan, yun ang pinakamahina, 1K. Ito, balik natin, lakas natin. Bali, ito yung kinakain niya sa battery, pakita ko muna. Yan, 17 ampere. 17 ampere lang siya. Yan, bali, upgrade na tayo. Dahil nalagay na naman natin yung, yung sa MOSFET relay natin. Ito, ang papalitan natin 4UF, 3UF, gagawin natin 4. Saka mag-adjust na tayo dito sa sa resistor 560K. Gagawin kong 430 bypass na yung yung trimmer. Yan, kakamali pa ako. Balik na lang ako pag napalitan ko na yun. Yan. Ito mga kabali, napalitan na natin yung capacitor. Yan, bali ito yung pinalit natin, 4UF. Saka yung resistor natin na yan. Tapos yung paanong trimmer, na lang natin ito. Ginamper na lang natin. Pinagsama na lang natin. Ito yung trimmer. Tanggalan natin. Ayan yung resistor, 430. Ayan. Yun lang ang pinalitan natin dito. Ito, testing na tayo. Tingnan natin kung gano'n na kinakain sa battery. Load pa rin natin, 1K. Ayan. Ito na kinakain niya sa battery ngayon. Ako na. Ayan, 47. 49. Doon siya nag-i-stay sa 49. Ayan, lakas ng tunog. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya niya. Lagyan natin sa 2K. Ayan, maandar sa 2K. Sa 3K. Tingnan natin kung kaya. Ayaw sa 3K. 2K lang kaya. Tingnan natin kung mapipilit. Ayaw. Hanggang 2K lang talaga. Pero pwede na yun. Sa ganitong unit, talagang gano'n lang ang kaya niya dahil sa rewind. Ayan. Bali, isa na lang ang kulang natin dito pala. Yung lakasan pala buo pa. Hindi na natin papalitan to. Kaya lang baliktad yung ikot niya. Papunta sa 9 yung yung pahina. Palakas niya papunta sa 0. Bali yan, babaliktarin ko lang yan. Wala pa naman problema. Lalagyan ko na lang ng sa inductor natin yung spring para lumakas yung tunog. Bali, yung kakabit natin pwedeng tanggalin para kung ayaw nila na malakas, tatanggalin na lang. Yan, bali balik na lang pag meron na. Ito mga kabali, ito yung spring natin, naikabit ko na. Ito na yung tunog niya ngayon. On ko na. Yan. Lumakas na yung tunog niya. Yung sa 999 na may relay na to. Ito yung unit niyan. Yan, hanggang dito na lang. Yun lang ang pinalitan natin. Relay, capacitor, trimmer, saka resistor. Yan, bali naging okay na. Bali, di ko na ipapakita yung pagpapalit ko ng ng wire para sa pindutan. Yan. Bali, okay naman na to. Hanggang dito na lang.